papuri, paglululhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dobling paggalang po sa ating beloved parents in the Lord. Ating inalala ang mga pinagpalang aral at turo ng ating minamahal at ginagalang na pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, at mahal na Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Pagbati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, mahal na mga kapatiran at mga baguhan. Year 1991 po, nang mapanood ko po ang gawain ng Jesus Miracle Crusade sa pamagitan po ng telebisyon sa Channel 13. Dahil po sa mga patutuon ng mga kapatiran, nagkaroon po ako ng pananampalataya hanggang sa palagi ko na po itong sinusubaybayan. Ang unang dalo ko po ay noong December 1991 sa dako po ng Luneta. Mayroon po nung krusada at kasama ko po ang aking beloved husband. Pagdating ko po sa Luneta, nagba-Bible study po ang aking beloved assistant pastor. Hindi ko po maintindihan ang aking sarili, iyak po ako ng iyak. Hanggang sa lagi na po akong nagsusubaybay sa Channel 13, nag-decide po ako na magbautismo March 29, 1992. Papasalamatan ko po ang mahal na Panginoon sapagkat nung hindi pa po kami nakakilala sa mahal na Panginoon, ang aking pong mga anak ay mga sakitin po. Ang panganay ko po ay may sakit na bronchitis. Ang aking pangalawang anak naman po ay may hika. Subalit sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, pinagaling po sila. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang aking pong pangalawang anak, ang edad na po ay 7 years old, nagkaroon po siya ng matinding lagnat. Halos po, mga 1 week po ito. Hindi po siya bumababa at napapansin ko po na yung kanyang buhok ay nalalagas na. Subalit, hindi po kami nagpunta sa doktor na napalatay sa mahal na Panginoon. Araw po ng linggo, dumalo po kami sa Amoranto. Sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, hindi pa po natapos ang gawain, pinagaling po siya ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Papasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoon yung year 1995 po. Nabuntis po ako sa aking bunsong anak. Dahil nga po sa turo ng ating beloved parents in the Lord na magkaroon po ng 100% na pananampalataya. Hindi po ako nagpa-prenatal, wala pong vitamins. Tapos nung ilang buwan na po ang tiyan ko, nadulas po ako 2 beses. Una po sa CR, pangalawa po sa hagdan. Subalit, hindi po ako nawala ng pag-asa. Nagtiwala po ako sa mahal na Panginoon. Tapos po nung nanganak na po ako, dahil nga po wala akong prenatal, sa bahay lang po ako nanganak. At nagpaanak po sa akin, hilot lang po. Paglabas po ng aking anak, bukol po siya sa noo. Subalit, nagpatuloy lang po kami sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sa kabagan po niya, pinagaling po ito. Sa ngayon po, ang bunso ko pong anak ay sana pong empleyado po ng Land Bank of the Philippines. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sapagkat year 2000 po nang kinuha po ng mahal na Panginoon na aking beloved husband. Panahon po na yon, meron po akong 4 na anak. Ang panganay ko po, 15 years old lang. Ang bunso ko po, 3.5 years old lang. Hindi ko po alam kung paano ko po sila buhayin sapagkat wala pa akong trabaho. Isang araw po, kinausap ko po ang regional director kasi po isang ordinaryong empleyado ng Philippine Postal Corporation po ang aking beloved husband. Nakipag-usap po ako na kung pwede po ako na lang po ang papalit. Pumayag naman po ito. Amen. Isang umaga po, iniisip ko po na pupuntahan po para i-update po ang status ng aking application. Subalit, nanalangin po ako sa mahal na Panginoon. Sabi ko po, mahal na Panginoon, gusto po magtrabaho kung kalooban nyo. Kung hindi naman po, ano pong dapat kong gawin? Sa pamamagitan po ng Biblia, pagbasa ko po, nakalagay po na ang matuwid na paghatol ay maglingkod sa Diyos. Kaya po hindi ko na po inisip na magtrabaho. Nagpatuloy lang po ako sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Bagamat mahirap po maging ama't ina ng 4 na anak. Hindi po kami pinabayaan ng mahal na Panginoon kasi yung year 2000, pinagpala niya po ako ng triple compensation. Nagkaroon po ako ng 2 pension sa GSIS at mayroon na po akong pension sa SSS. Gusto ko rin po magpasalamat sa mahal na Panginoon sapagkat kung saganang akin, hindi ko po kaya patapusin ng aking mga anak. Subalit sa habagan po ng mahal na Panginoon, 4 na po silang nakatapos ang ilang pag-aaral. Amen. Sa loob po ng 33 years na paglilingkod at sa 25 years na naging ama't ina po ako ng aking mga anak, hindi po ako pinabayaan ng mahal na Panginoon sapagkat pinagpala na rin po ako na makarating po sa bansang Belgium ng 2 beses. Amen. Yung unang bakasyon ko po, pag uwi ko po, ang flight ko po from Brussels to Abu Dhabi. Tapos po pagdating po namin sa Abu Dhabi, napakarami po kasing pasahero. 2 beses po nag-check ng mga hand carry baggage yung sa airport po. Nung ako na po, present ko na po ang ticket ko, pinagpala po ako ng mahal na Panginoon sapagkat
Ang ticket ko lang po ay economic class. Pinaupo niya po ako sa business class from Abu Dhabi to Manila. Amen. Praise the Lord. Pasalamatan ko rin po ang Malapainan kasi nung pangalawang bakasyon ko naman po, pagkatapos po ng aking visa interview, nagmamadali pa ako paakyat sa bus po. Yung aking hawak-hawak na envelope, nahulog po ito. Hindi ko po namalaya na dalawang ID ko po nahulog. Hindi ko na po inisip na maibalik na po sa akin yon. Lumipas po ang ilang araw, may nag-message po sa akin sa pamamagitan po ng Facebook. Anak daw po siya ng bus driver. Yung ID ko daw po, napulot po ng tatay niya. Kukunin ko na lang daw po doon sa terminal ng bus po, doon sa dakot po ng Navotas. Kaya napapasalamat po ako sa Malapin sapit na balik po ng aking ID. Amen. Gusto Praise the ko Lord. rin po magpasalamat sa Malang Panginoon sa pangatlong pagkakataon sapagkat pinagkaluban niya nun, muli po ako na ma-approve po ng aking visa. Nung 2 beses po, na pag-bakasyon ko, ang pinagkaloob lang po ng Malapay noon ay 3 months lang po, family visit visa. So balit itong May 23, pinagkalooban po ko ng multiple visa po. Looban Amen. po ng Praise the Lord. Malapay noon sa July 23, alis po ulit ako papuntang Belgium. Maraming salamat po sa Malapay sa lahat ng pagpapalang physical, financial, at higit sa spiritual. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved